Nagliligpit si Rafael ng mga gamit ni na Margaret at ng baby nang mapatigil siya bigla sa ginagawa niya nang marinig ang sinabi ni Margaret. Hindi na ako babalik sa kondo. You can go home with the baby at uuwi na rin ako sa apartment ko. Iwan mo ng mga gamit ko dahil mag-taxi lang ako. May pinalidad sa sinabi nito. Para naman siyang itunulos sa kanyang kinatatayuan at nilingon si Margaret na ngayon ay nagpapa-breastfeed sa anak nila. Lalabas na sila ngayon sa hospital at akala niya ay everything is okay na. Okay naman sila. Akala niya wala na siyang problema. Akala niya ay pareho sila ng nararamdaman. Akala niya mahal na rin nito ang anak nila at hindi nito kayang malayo sa anak nila kahit para sa anak na lang nila. Pero akala lang pala niya yun. She's still the Margaret who only after the job and the money and nothing else. Parang may tumusok na karayom sa puso ni Rafael ng sandaling yun. Masakit. Hindi niya napaghandaan na ganito ang kahihinatnan ng plano niyang magbayad ng tao para magkaroon ng anak. He never expected that things will become complicated and he hated it. Tinitigan niya si Margaret na sa TV nakatingin. Wala ba talaga siyang kahit konting pagmamahal sa bata? O kahit awa man lang dito? Kaya ba talaga nitong iwan ang musmos nilang anak ng ganito kaaga? Oo, at kasama yun sa kontata nila na pagkatapos mga nakaiiwan na nito ang bata. Pero ang hirap intindihin na magagawa nito yun. Pagkatapos itong manganak, nakita niya sa mga mata nitong masaya itong makita at mahawakan ang anak nila. Pero was it just because she was happy dahil natapos na rin ang trabaho nito at makukuha na rin ito ang perang dagdag bayad sa kanya? Dahil after the day, she seemed so distant to their baby. Halos ayaw kargahin ni Margaret ang bata kahit umiiyak na. Ayaw nga sana nitong magpa-breastfeed, buti na lang naliwanagan ng isip nito sa paliwanag ng doktor. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago lumapit kay Margaret. I understand that you're excited to go home. I understand that you have a lot of work to do. And I understand that you don't like the baby, but please, I have a request for you. Just one request. Remember our bet kung babae ba ang lalaking anak natin at nanalo ko? I want to use that request now. Seryosong saad ni Rafael. Hindi ito tumingin sa kanya pero alam niyang nakikinig ito sa sinabi niya. She wears a blank face. Hindi niya mabasa kung anong nasa isip nito. But he can't just give her up. He just can't. I was looking for a nanny to take care of Gabriel, pero wala akong mahanap ng mapagkakatiwalaan. Can you please stay kahit 3 buwan lang o hanggang makahanap ako ng mag-aalaga sa bata? Pakiusap niya kay Margaret na ngayon ay matiim na nakatingin sa kanya. No, ayoko. Plano mo to, diba? Dapat handa ka na sa lahat. Problema mo na yun kung wala kang mahanap na magbabantay sa anak mo. Tapos ng trabaho ko. Our contract is over. Matigas sa tanggi ng dalaga. Nagtagis naman ang ngipin ni Rafael sa narinig. Margaret, we have a deal and I won't, so you don't have any choice but to do my request. Malamig at may pagbabantang sabi. Mukhang nahimigan naman ito ang tono ng boses niya at napatingin bagang ito. I didn't stand for that deal, Rafael. And besides, we're just having fun. Kontra nito na hindi nagbaba ng tingin. You were, but not me. I'm a businessman, Margaret, and I'm serious of every deal that I made. And I can do dirty business if I need to. So don't dare me. Aniyang halos ilapit na ang mukha sa mukha ni Margaret na ngayon ay napakagat-labi. Hindi niya alam kung pinipigilan ba nitong umiyak o pinipigilan nito ang galit sa kanya. Whatever she felt ay wala na siyang pakialam. Kailangan niyang gawin ito. Their baby needs her. Really? O baka ikaw talagang nangangailangan sa kanya, Rafael? Bulong na yung isip niya. Napatitig siya sa mukha ng dalaga and yes, deep inside his heart, he know he needs her too. So lagi mo nalang dinadaan sa pananakot para lang makuha ang gusto mo. May galit ang boss, sabi ni Margaret. Pumuntong hininga ito ng malalim habang nakatitig pa rin sa kanya. I hate you, Rafael. I really hate you. Saad nito na may diin ngunit sa mababang boses. Masakit marinig yun mula sa taong may espasyo na sa puso niya, ngunit wala na siyang magagawa. Kailangan daanan niya ito sa bilis. Ang tigas kasi ng puso ng dalaga. You are entitled to help me. But later you will understand. Sagot ni Margaret habang pinagpatuloy ang paglilipit ng gamit. Don't worry, babayaran sa 3 buwan pag-aalaga sa anak mo. Anyang may diin sa salitang anak mo. Bigla naman kumilos si Margaret at inabot ang unan sa likod at malakas na ibinato yun sa kanya. I hate you. Sapol siya sa mukha. Ano bang problema ng babaeng ito? Kinuha niya ang unan sa sahig at ibinalik sa kama. Tinitigan niya si Margaret na ngayon ay galit nang nakatitig din sa kanya.
Parang gusto pa nga yata siyang batuhin ng unan, kaso umiiyak si Baby Gab kaya pinatahan na lang nito. Ang cute tingnan ng mag-ina. Lumapit si Rafael rito at hinagkan si Baby Gab sa pisngi. Don't worry baby, you won't grow up without your mother. Nakangiting bulong niya rito. Anong sabi mo? Sabat ni Margaret na narinig yata ang sinabi niya. Wala. Maikling sagot niya na nakangiti at piningot ang ilong ng dalaga. Ano ba? May sinabi ka eh. Pamimilit ito habang hinampas ang kamay niya sa ilong nito. Napatawa naman siya. Sabi ko ang ganda ng mama ni Baby Gab kahit napasaway. Piro ni Rafael habang tumatawa na lalo naman itong kinainis dahil binato na naman siya nito ng unan. Una nakailig siya ngunit sa pangalawang beses ay napuruhan na ang mukha niya. Baby, inaway ni mama si daddy. Kunwari nagsusumbong na sabi ni Rafael sa bata na parang naintindihan naman ito dahil ngumiti ito kahit nakapikit. Umismid naman ang dalaga sa ginawa niya. Pero may nakita siyang ngiti na pilit itinago nito. Napangiti na rin siya. Maya-maya ay pumasok si Dr. Mendez para i-release na ang mag-ina niya. Marami itong mga inahibilin sa kanila. Mataman namang nakikinig sa kanila si Margaret. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ang doktor na aalis na at mag-iikot pa ito sa ibang mga pasyente. Nagpaalam naman siya kay Margaret na lalabas muna para asikasuhin ang hospital bill. Tangulang isinagot ng dalaga. Pagkatapos magbayad ay tinawagan naman niya ang mga kasambay sa rest house nila para ihanda ang kwarto ni Margaret at ng anak nila. Sisiguraduhin niyang magkasama ang dalawa sa kwarto. Tinawagan rin niya ang driver para sunduin na sila. Bumalik na siya sa kwarto ni Margaret. Naubutan niya itong nakabihis na at may kausap sa cellphone ito. Don't worry, malapit na ako umuwi dun sa atin. Medyo busy lang talaga ako dito sa pinatayo kong negosyo sa Cebu. Oh, no, saka ka na pumunta dito kapag okay ng lahat. I miss you, Maynard. Give me 3 months, magkikita na tayo. I was thinking about it and malalaman mo pag makita na. Naputol pa ang ibang sasabihin ni Margaret nang biglang hinablot ni Rafael ang hawak nitong cellphone. Naririndi kasi ang tenga niya na nakikinig sa sinabi ng dalaga. Pasweet pa itong nagsasalita at nakangiti pa sa kasinungalingan nito. Parang gusto niyang mangbasag ng cellphone o ng mukha ng oras na yon. Ano ba Rafael? Ang bastos mo ah. Ano bang problema mo? Singhal nito sa kanya at halatang galit. Akin na nga yan. Agaw nito sa cellphone niya. Pabalibag niyang inihagis sa kama ang cellphone pagkatapos patayin ng tawag. Galit na kinuha naman ito ang cellphone sa ibabaw ng kama at galit na tumitig sa kanya saka lumabas. Naiwan naman siyang napahilamos sa kamay ang muka. Kainis. Bakit ang hirap aminin nagsiselo siya? Aniya sa sarili. Welcome back, ma'am. Nakangiting salubong ni naman ng Elena at mga kasamahan nito nang makababa siya ng sasakyan. Ang cute. Anong pangalan ni baby? Tanong ni Manang Elena na nanggigigil sa bata. Mark Gabriel ho. Sagot niya na nakangiti. Nakakahawa kasi ang ngiti nitong hindi mapuknat sa mga labi. Ang cute naman talaga kasi ng anak niya. Ipinakarga niya ang bata rito dahil alam niyang gustong-gusto nitong kargahin ang bata. Okay lang ma'am, teka wala po akong alcohol. Parang nagdadalawang isip pa ito kung tatanggapin ng baby. Ay naku Manang, lahat ng klase ng dumi nakaharap ko na nung bata pa ako. Heto, malusog pa rin ako. Natatawang sabi ni Margaret na ikinatawa naman ni Manang Elena at ng iba pang nakarinig kaya hindi na ito nag-atubiling kargahin si Baby Gab. Nalingon na naman ni Margaret si Rafael na nakangiti rin habang nanonood sa kanila kaya nilapitan niya ito. May instant yaya na si baby. Kaunting training na lang. Nakangiting bulong niya rito na ikinawaglit ng ngiti nito at naging seryoso itong tumitig sa kanya. Hindi na niya ito pinansin at nagpatiuna nang pumasok sa loob ng bahay. Manang Elena, sa kwarto ni baby mo siya dalhin. Sabi niya kay Manang Elena nang makita niya itong pumasok sa kwartong dati niyang inuukupa. Tumingin lang si Manang Elena sa kanya sa kaibinangaling intingin nito kay Rafael. Kwarto ninyong dalawa yun. Sabat ni Rafael na ikinataas ng kilay niya. What? Ayaw niya makasama ang anak sa kwarto kahit gustong-gusto pa niya. Ayaw niyang mas mapalapit ang loob niya sa bata. Hanggang kaya niyang iwasan ito ay iwasan niya. But why? Marami namang available na kwarto dito ah. Bakit sa kwarto ko pa? She said in disbelief. Wala nang available na kwarto dito. Occupied na lahat. Kahit wala sila mami dito ay walang ibang gagamit sa kwarto nila. And aside from that, anak mo yan kaya dapat katabi mo yan. Paliwanag ni Rafael, parang pilit itatago ang inis sa kanya. Anak mo rin to kaya pwede mo siyang isama sa kwarto mo. Pabalang na sagot ng dalaga. Hindi siya papatalo sa lalaking ito.
Papayag ko kung kaya ko magpa-breast milk. Kaso wala. Kaya paano kayo patatahanin kung magugutom? Sagot naman ni Rafael in a sarcastic tone. Inis. Bahala ka. Ayoko siyang kasama sa kwarto. May pinalidad na wika ni Margaret. Tatalikurin na sana niya ito na magsalita ang binata. Okay, payag na akong hindi kayo magkasama sa isang kwarto kaya si baby ang gagamit sa kwartong yan. Pagsuko nito pero parang may ngiting itinatago. Napataas kilay naman siya dahil naguguluhan siya. Aalisin na ba siya nito o bibigyan siya ng bagong kwarto? Guys, pakilipat nga ng mga gamit ni Margaret sa kwarto. Doon na siya titira. Nakangiting utos ni Rafael sa mga tauhan. What? Napamulagat siya sa narinig. Siya at si Rafael magkasama sa isang kwarto? No way. Maganda sana kung mahal siya nito kaso hindi. Pahirap lang ang dadanasin niya kapag kasama ito. You heard it right. Nakangiting saad nito. No way. Bayaan niyo dyan ang mga gamit ko. Mabuti pang kasamang bata. Kesa ano? Putol ni Rafael sa sasabihin. Wala. Singhal niya rito at nagpapadyak na iniwan ng mga ito at pumasok sa kwarto. Napasukan naman niya si Manang Elena dahil dahan-dahang inilapag sa kama si Baby Gabriel. Iwan mo muna kami dito ng bata, Manang Elena. Salamat. Wika niya at tumangulang si Manang Elena saka lumabas. Alam niya naguguluhan ito at marami itong gustong itanong sa kanya pero nanahimik lang ito. Napatitig naman siya sa anak niyang mahimbing na natulog. He's like an angel. Bakit ba pinipilit ang daddy mo magkalapit tayo, anak? Andid yata ang daddy mo eh. Gusto yata niyang saktan ako ng sobra. Yung halos ikawala ko na. 3 months na kasama kay hibang ko na mawalay sa'yo. Kaya patuharin mo ako, anak, kung pili kitang inilalayo sa akin. Bulong niya rito habang tumutulo ang luha. Parang naririnig naman siya ng bata. Akbang iiyak ito, buti na lang mabilis na itong napatahan. Kinintalan niya ito ng halik sa pisngi at kinantahan. Bumalik na ito sa pagtulog. Pinunasan niya ang kanyang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi saka tumabi ng higa sa anak niya. 3 months. Anong gagawin niya sa 3 months? Napakaikli lamang iyon na makapiling niya ang anak niya pero napakahabang panahon para tuluyan na siyang mahibang kapag iiwan na niya ang anak niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi na siya magtagal sa bahay na to. Masakit man pero kailangan niya yung gawin. Kailangan niya makahanap na mapagkakatiwala ang yaya para sa anak niya. Pero saan naman kaya siya maghahanap? Napatitig si Margaret sa anak niya. Kaya ba talaga niyang iwan ito? This cute little angel is her life now. What if ang makaawa na lang kaya siya kay Rafael na manatili siya kasama ang anak nito? Papayag kaya ito? Siguradong hindi papayag yun. Paano na lang ito ipapaliwanag sa mga babae nito o sa girlfriend o sa magiging asawa nito ang tungkol sa kanya? Isa pa, ang hirap din sa part niya makasama ito sa iisang bahay. Siya bilang yaya tapos kasama nito ang asawa nito sa kabilang kwarto. Baka makasakit siya nang wala sa oras o baka siya ang mawala sa sakit sa puso. Imposible namang ibigay na lang ni Rafael sa kanyang bata dahil ito naman ang may gustong magkaroon ng anak. Anong gagawin ko? Bulong habang halos sa pasabunot sa kanyang buhok. Bumangon si Margaret at dahan-dahang lumabas ng kwarto dahil baka magising ang anak niya. Biglang kumalam ang kanyang sikmura kaya kailangan niyang kumain. Nakita niya si Rafael sa may beranda at may kausap sa cellphone. Tumatawa pa ito at napatingin din sa kanya. Yes, sweetie, I'll visit tomorrow. See you too. Yun ang narinig ng sabi ni Rafael sa kausap sa cellphone. Kaya dali-dali siyang dumiretso sa kusina para maghanap ng pagkain. Para namang pangapusan siya ng hininga dahil ang bilis ng tibok ng puso niya. Siguro dahil gutom siya o dahil sa narinig niya. Isa lang ang sigurado na naiinis siya. Manang Elena, tawag ni Margaret kay Manang gamit ang intercom sa kusina. Napalakas yata ang tawag niya dahil napalingon si Rafael sa kanya. Masuyo po, paluto ako ng pagkain please. Gutom na ako. Hininaan niya ang kanyang boses nang ma-realize na mali ang ginawa niyang pagsigaw. Bigla lang kasing uminit ang ulo niya. Una dahil walang pagkain na available. May pagkain naman sa ref pero gusto niya ng rice at masarap na ulam at ikalawa ay naiinis siya kay Rafael. Dali-dali namang pumunta si Manang Elena at sinabing magluluto na agad ito. Lumapit naman si Rafael at kinausap si Manang Elena. Manang, magluto kayo ng marami mamaya ha. Dapat may pagkain lagi sa ref na ready to reheat anytime kapag gusto kumain ng mom nyo. Alam niyo naman basta bagong panganak lagi nagugutom yan. Except mealtime. Kung gusto kong bagong luto ang ihain nyo. Tumango naman si Manang Elena at sinabing mag-grocery sila mamaya kasi naubos na ang stocks ng pagkain sa bahay. Nagkunwari siyang hindi nakinig at kumuha ng apple sa ref.
Binuksan naman ni Rafael ang ref at kumuha ng ilang prutas.